SALN ni Corona. Siguro hindi lang si Corona yung ganyan ang style. Dapat porsigido din si Commissioner sa iba pang mga negosyante, Chinese o Filipino man na tax evader kasi yung mga ganyan. Alam mo naman yung mga accountant, baka lawyer, alam nila paano paliitin, di ba? Bisan yung mga BIR examiner, sila pa yung diba? Nagsasabi. Sila pa yung nagsasabi paano papalit, ganito kung gagawin natin. Ganyan. Kaya sana hindi lang sumento kay Corona kasi Marami sila. marami pa makakatulong sa koleksyon ng revenue ng BIR. Malapit na bayaran, April baka... April 15. Oo. Actually, sa mga politiko din natin, marami din ganyan siguro. Oo naman. Diba? Nabuksan lang naman to dahil... Mas maganda nga dapat lahat ng nag-aakusa unahan. Unahin din sa pagsisiyasa ng kanilang ITR. Isa-isa. Para credible yung kanilang akusasyon. Dahil may mga arian at yaman din naman yung mga yan. I-declare na nila, no? Samantala, marami pa raw ilalatag na ebidensya kaugnay sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona ang kampo ng prosekusyon. Kaugnay pa rin ito sa mga hindi deklaradong ari-arian ng Chief Justice sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN. Posible raw dito mapasama ang umano'y na panalunang 1 million pesos ni Corona sa isang raffle ng PS Bank noong 2008. Tumangging magbigay ng impormasyon ng PS Bank alinsunod sa kanilang patakaran at ayon na rin sa Bank Secrecy Law. Wala rin sagot si Chief Justice Renato Corona at ipatatawag din daw ng prosekusyon sa pagdinig ang dalawang opisyal ng Palms Club sa Finlandesa, Alabang kung saan may shares si Corona pero hindi pa rin daw kasama sa SALN. Fully paid na raw ito simula pa noong December 5, 2011. Pero gate ng depensa, maipapaliwanag nila ito sa takdang panahon. Paghamon pa nila, magharap na accountant ng prosekusyon para maipaliwanag ito na maayos at ang umano'y hindi pagtutugma ng kita ng pamilya Corona sa kanilang mga biniling ari-arian. Dagdag pa nila, hindi raw sapat na basihan na ikumpara lang ang ITR at SALN ng mga Corona. Kailan nabili yun sa Palms? Basta December Fully paid na siya. 2011, fully paid na siya. Di sa next SALN palilitaw yun. Oo nga, no? Kung Kasi December ang 5, SALN, pero- April ang deadline every year. Bago mag-April. Kung December pa ito nabili, wala talaga yun sa SALN niya ng 2011. full At ang payment. SALN na susuriin dapat natin, yung 2012, wala pa yun. wala pa. January pa lang. April. Although, kasi Dapat manuri talagang maigi. kahit kasi, di ba minsan kahit hindi pa siya bayad, hindi pa siya kompletong bayad. Kailan nga ng- nabili? meron ng mga certificate or something na kailangan i-declare na. Pero di ba sinasabi rin kasi nila yung Bank Secrecy Law, hindi pa, like Ay, malabo yung yan. napanulunan na 1 million sa bangko. Pero kung alam nila yung bank account, may kapangyarihan ng korte na isang pila pa rin. Kasi ganyan nangyari kay Pangulo Estrada. Alam mo ano yung sa mga Muslim, yung Jose Velarde account din yun eh. Kaya lumitaw si Clarissa Ocampo dahil isinantabi muna ang Bank Secrecy Law. Dahil pag may utos ang korte, kailangan sumunod ka eh. Pag impeachment trial, pwedeng Nakapangyarihan ng impeachment body eh. Sa ibang balita, 3 batch ng mga Pilipinong na-repatriate mula Syria ang nakauwi na sa bansa kagabi. Inauwi sa Pilipinas ang 74 na OFW na ito dahil sa kaguluhan sa Syria. Pero aminado naman ang Interagency Council Against Trafficking na nasa 1,000 Pilipino pa ang kailangan pabalikin sa bansa mula sa Syria. Pero ang karamihan sa mga Pinoy doon walang sapat na dokumento nang magtungo sila sa Syria. Agosto pa noong nakaraang taon nang ipatupad ang deployment ban sa Syria. Ang gobyerno naman ayusin daw ang tulong na ibibigay sa mga OFW na umuwi galing sa naturang bansa. Sa shooting kahapon ng pelikulang The Bourne Legacy sa Intramuros, Maynila, isang flashback scene ang kanilang kinunan. Pinagbukha umanong isang syudad sa South America na sinira ng giyera ang walled city ng Maynila. On location ng mga bida at kontrabida at maging ang mga kababayang aktor natin. Kwento ni John Arcilia, nakakatuwa raw at walang star complex ang Hollywood celebrities. Nakakwentuhan daw niya si Rachel Weisz na very concerned sa mga Pilipino nakikita niya sa paligid. Marami raw itong tanong tungkol sa kanilang kalagayan at sitwasyon sa buhay. Samantala, lilipat naman po sa area ng EDSA Taft Avenue ang Bourne Legacy para sa kanilang shooting ngayong umaga. At dahil dito isasara ang ilang kalsada doon. Mula ngayong alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sarado ang Zamora mula EDSA hanggang Protasio at isang lane ng EDSA southbound mula Tramo hanggang Taft Avenue. Bilang alternatibong ruta sa mga dadaan sa EDSA, maaari kayong pumanan sa Tramo, kaliwa sa Celeridad, kanan sa Zamora at patungo sa inyong destinasyon.
o kaya naman ay kanan sa Taft Avenue, kanan sa Protasio, kaliwa sa Zamora, patungo sa inyong destinasyon. Mukhang parang isang araw lang yung movie, no? Kasi lagi naka-black na sando lang si Rachel Weisz. Lahat ng secret natin sa mukhang isang kanya. araw lang. Mukhang matipid sa wardrobe itong Pero I bet role niya. yung black na yan, I bet they have like 20 20, or mga 20 or 30 Pero perfect ang versions. Intramuros. Ang Ang ganda-ganda ganda. ng Intramuros talaga. Ang ganda ng Pilipinas, kaya salamat mapopromote tayo. Oo nga. EDSA naman ang susunod. EDSA. Pero pinamukha nilang parang South America yung ano. So, yes, I hope people would still know that it's still Philippines. Mukhang tayo lang ang South maging America. may alam nun. Mukhang tayo lang maging may alam nun. Alam lang nila na Botas Fish po. Correct. At balita naman mula sa ibang bansa, 11 tao naman po ang nasawi sa pagguho ng hindi lang isa kundi 2 gusali sa downtown area ng Rio de Janeiro, Brazil. 5 naman ang nasaktan sa insidente. Patuloy naman ang isinasagawang search and rescue operation sa mga otoridad. Hindi pa matukoy ang tunay na dahilan ng pagguho ng 2 gusali na may 17 at 11 palapag. Samantala, 4 na subway station ang isinara dahil sa insidente at pansamantala na rin pinutol muna ang supply ng kuryente sa lugar upang maiwasan ang sunog. Sinusubukan na rin nilang isara muna ang mga underground pipe na nagsusupply ng gas sa mga gumuhong gusali. Misteryoso naman. Samantala, ilang kontaminadong gamot na libreng ipinamigay sa isang pampublikong ospital sa Pakistan ang pininiwalaang nagdulot ng pagkamatay na may 100 tao sa loob ng isang buwan. Pininiwalaang nasa 40,000 ang nakatanggap ng mga gamot na ito. Kaya naman marami pa ngayon nagdurusa sa masamang epekto nito sa kanilang katawan. Ayon sa mga investigador, mayroon daw mga kapirasong bakal na nakahalo sa gamot na siya nagdudulot ng pagdurugo sa mga umiinom nito. 5 klase ng gamot na ang ngayon pinagbabawal ng gobyerno ng Pakistan. Matagal nang binabatikos ang pamahalaan ng Pakistan dahil sa maliit nitong budget para sa kalusugan na pinalala pa ng talamak na korupsyon doon. Sa Mexico naman, kamakailan lang nagkagulo ang mga doktor doon sa pagbiyahe ng dinonate na puso para sa isang pasyenteng sasailalim sa heart transplant. Nagmamadali kasi sila upang agad na madala sa ospital ang puso. Pero ilang hakbang na lang mula sa ospital, natisod ang isa sa kanila. Nabuksan ang cooler na pinaglalagyan ng puso at nahulog po ito sa daan. Dali-dali nila itong ibinalik sa cooler gamit lang ang kanilang mga kamay at dinala na sa ospital. Mabuti na lang at hindi po nasayang ang puso dahil matagumpay namang naisagawa ang heart transplant. Maayos na rin ngayon ang lagay ng babaeng nakatanggap ng nahulog na puso. Ganda ng storya. Yung natawag yung pagkain. Dalian mo, wala pang mikrobyo yan. Walang 2 minutes. Ano pa yun? Tumitingok. Pero ito daw yung babae daw, matarantahin na daw siya ngayon. Magugulatin daw siya. Mali daw. Hindi po na nakaselyado yung cooler, ano? Alam nyo kaya nagmamadali, mahalaga hong Kasi galing yung puso sa isang na-aksidente. Right. So kailangan tumitibok pa siya. So yung mga may mga lisensya nga pala pag nagmamaneho kayo, meron sa likod nun, kung gusto nyo maging organ donor para hindi sayang yung inyong mga laman loob. Totoo. Ang galing. Kesa i-dispose sa hindi ko alam kung paano nila Kesa Agnas. i-dispose. Kesa Magnas. Totoo. Samantala, isang babae naman po sa Afghanistan ang nanganak ng 6 na sanggol. Ito po ang unang beses na manganak ang 22 taong gulang na babae, pero 3 babae at 3 lalaki na agad ang kanyang nailuwal. Ang kwento po niya, sinubukan daw niyang ilaglag ang kanyang mga anak nang malaman niyang 6 ang mga ito. Mahirap lang daw kasi sila at nangungutang lang ng kanilang panggastos sa pang-araw-araw dahil wala siyang trabaho. Pero ngayon, masaya na raw siyang ibinigay sa kanya ang 6 na anak. Malusog ang 5 sa mga sanggol habang ang isa naman ay kinakailangan pang isailalim sa postnatal care. 6 agad. Siguro pinaglinis siya sa armas ng asawa niya. Di ba sa Afghanistan lahat may mga 6 ang bala eh. At alam mo ba kung sino magbalita niyan? Posible mangyari. Hindi ka magbasa niyan eh. May sumpayan.